And hi everyone sa mga pumapasok dyan ngayon. Good afternoon dyan sa Pilipinas. This is, ay talented nakalagay, Talkwave po. Talkwave. And let's hear Kuya Saxy Rex. Please follow po guys and gamble. Gamble everyone and kindly follow po yung number 3. Lalong-lalo na po yung number 3 sa aming lahat. Ayan po ulit sa 53 million viewers po natin dyan. Oh! Ang ganda! Nagulat naman ako dun, eklatera. Ayan, sa 55 million viewers po natin dyan. This is, again, Talkwave from Monday to Friday, 6 p.m. So, mag-follow po kayo at puntahan nyo na po itong panel na to agad-agad every 6 p.m. para po makipagkwentuhan sa amin dito. So, araw-araw, meron po tayong bardagulan po sa panel na ito. So, today, ang topic natin is very controversial. Akala ko light lang yung na-prepare ko, hindi pala. Ano ba yan? Ang Monday pala na naka-schedule ngayon na topic is abortion wrong in all cases?
is abortion wrong in all cases? And then pangalawa is, should it be also legalized sa Pilipinas? Okay, yun yung naka-ready na tanong sa group 1 this day. Ang So, hirap ayan naman po nun, guys, madam. Bye-bye. before I say my opinion, like katulad ng mga nagdaang araw, uunahin ko muna ang aking mga guests na magsalita. So, palakpakan po natin si candidate number 2. Ano po ang sa inyo doon? Is abortion Ihuli wrong mo in yan. all cases? Ihuli mo yan. Ay, huhuli ba yan? Baka mamaya Ano? itapik niya lahat na. Hindi. Wait lang pala. Wait lang, nagsisisi ako. Wait lang. Wait lang. Pwede po Akala magbago ko, ng opinion. Wait dalawa lang. kami lalaki. Bakit ako lang isa? Ikaw na. Oo nga, binakit ko siya. Mag-isa Para ka lang. dalawa yung lalaki. Sabi ko, Oo. so mag-isa pa rin pala talaga si Sax, si Rex. Okay, huli Pwede ka naman na. ako mag-double Paakyat tayo. Oo, paakyat tayo. Huli ka Unahin na, natin si Kuya Yoki. Sax, si Rex. Number 9. What's your take on this topic? Pwede na sa itaas mo na. Wala akong mai. Hindi, ikaw na. Oo. Ano nga? Pumunta ako sa number 9 para mahuli. Pero Ang hirap. ano nga yun, ma'am? Ano nga yung topic, Ma'am Jess? Is abortion wrong in all cases? And pangalawa, sagutin nyo na rin kung dapat ba na-aprubahan ang gawing legal ang abortion sa Pilipinas. Katulad dito sa ibang bansa, meron silang sa ospital nila, may section sila talaga na makikita mo talaga abortion clinic, parang ganun. Should that also be allowed here, dyan sa Pilipinas? Una, sagutin mo muna kung is it wrong in all cases. Oo. Pwede talaga yun. Kasi ano yun? Bakit mo kasi ginagawa? Hindi mo naman mapanindigan. Bakit kasi nagjo-jorjor? Tapos hindi pa panindigan. Oo. Ang lulupit kasi, ganito kasi yan. Pag ginagawa, masaya sila. Pero pag ayan, nabuo na, parang walang pake. Kung dito sa atin yan, ako, hindi talaga ako agree na illegal dito sa lugar namin, sa Pilipinas. Kasi Ayaw mo talaga. walang kamalay-malay yung bata. Oo, hindi ka namin pwedeng pilitin. Ayaw mo talaga eh. Oo. Ayaw ko talaga. Okay. Very simple pero very precise, very yung sagot ni Kuya Saxy Rex. Narinig nyo naman kung ayaw niya daw talaga. Oo, kasi dapat daw kapag ginagawa mo yung chokchakan, panindigan mo. Oh, 'di ba? Yun yung naman niya. O sige. Let's move on to Jackie. Ano naman ang masasabi mo doon? Kaya, ano sabi? Sabi ni SMA Meleso ko. Kaya panindigan mo ko, Mr. Rex. Panindigan mo pala. Sabi ni my love, Panindigan Jackie, mo. wala ka audio. Oo. Wala Bebe, kang wala ka audio. Baby, sabi na. Nakamute. Huwag dito. Ay, may Wag kalabsin dito. na si Papa. Ayun na, naglandian yung dalawa. Mute talaga. Paninindigan. Jackie, nakamute ka. May sumpa. May sumpa. O sige, chat-chat na lang. Chat. Mamaya, sige. Mamaya tinan natin. Jackie, balik ka. Alis ka sa panel, tapos balik ka. Babalik Puna ka muna tayo kay Admin Rochelle. Go, go, go. Isprok mo na yan. Isprok mo na yan. Siyempre, no. May galit yun, no. Siyempre, no. Protect kayo. Mute kayo ng mute. Tapos, hindi nyo pa ninindigan. Punas nyo na lang sa tissue yan. Hindi, Oo. na talaga ate. Kasalanan sa Diyos yan eh. Kung papayagan man dito sa Pilipinas yan, parang hindi pa rin akma sa atin kasi sa Pilipinas puro tayo hindi naman sa pag-aano mga makadiyos. 80%. Nakapis tayo Ewan lahat. ko.
Karamihan sa atin Almost naka-base tayo lahat 90% kay ay Christian. yes. Oo. May Halos 80 pa, lahat sa 80. atin naka-base tayo sa Bible. Basa tayo ng basa ng Bible, simba tayo ng simba, tas agree niyo yung abortion. Putik kayo. Una kayong mag-gyot. Oh. Oo. Ayan. Ay, Religion pa narinig nyo, pero napaka-firm may ng ano ni may Admin dinadala Michelle. po. No, Mm-mm. no. Kaya nyo yan. Kung sa inyo man mangyari yan na, yun nga, makabuo kayo, kayanin nyo kasi kaya nyo yan. Hindi yan Oo. ibibigay sa inyo ng Diyos na hindi nyo kaya. Oo. Sinarapan kasi Nagawa Yan nyo lang nga po. Nasarapan daw kasi. Sinarapan ka. Oo. Huwag nyo kasing sarapan. Pinuna, 200% panindigan. sinasarapan nyo eh. For me, yes, wala namang iba yan sa nanay na nagbuntis tapos di inalagaan ang anak kaya nakunan. Ay, di ba? Yes. Jersom, may pinagdadaanan ka, Jersom? Nakaka-depress naman yung Oo, si Georger talaga, comment mo. Si Jerson. Si kuya mo, Si Jerson. Georger. Narinig nyo na kang sinabi ni Admin Rochelle. Let's move on to Admin Jel. Palakpakan po natin. Teka lang, pakiboto na rin yung video ko, guys. Sa account ko. Ayun, for me lang for me, syempre hindi, no, hello. Whether, dahil magjowa kayo na buo mo yon or na-rape ka, kaya ka nagka-baby or what, or kung saan man ang galing yung baby na yun, for me talaga, Paano hindi. pag nirape ka ng tatay mo tapos Kahit nakabuo? Talaga, madam, siguro napakahirap na desisyon na i-keep yung baby na yon, pero kung ako siguro pa rin yun, i-keep ko pa rin kasi hindi dahil hindi dahil sinabi ng Diyos bawal pumatay or what. Walang kinalaman yung baby na yun sa Totoo yan. kung ano man yung kasalanan nung tatay mo sa'yo, kung talagang na-rape ka or kung sino man sa'yo. And for me, kung desisyon mo lang talaga, kung sarili mo lang isipin mo, kung ang desisyon mo ay magbe-base sa knowledge mo, sa kakayanan mo, talagang iisipin mo na hindi mo kaya yon. Pero if you have faith, alam mo yon, kung talagang magdadasal, naranasan ko yun, madam. I mean, hindi naman ako na-rape, pero dumadin ako sa point ng boy ko na sinabi din sa akin na ganon. Pero talagang pinanindigan ko kasi buhay yun. Ayun lang. Ayun, narinig nyo naman yung take ni Admin Jel. Maraming salamat dyan. Let's move on to Mayo. Ano naman ang iyong take dito sa topic natin? Okay. Siyempre, madam, no din po. Hindi po ako, dun sa abortion po. Kung kasi, nasa tayo, conservative country po tayo, di ba, yung Philippines. So, kung sakaling, siyempre, maraming gustong mag-explore, lalo na ngayon, yung mga kabataan ngayon, di ba, maraming maaga Grabe sa nabubuntis, ganyan. explore. Kasi wala silang knowledge kung ano yung dapat at hindi dapat gawin pagka may nangyaring ganun. Marami naman din po kasing ways na like contraceptives, di ba? So, para't kailangan din bawat isa sa atin maging aware sa kung ano yung magiging outcome ng ginawa natin. Pwede natin siyang gawin, maraming ways, may mga conservatives, protection, yan po yung mga dapat gawin para hindi na diba? Siyempre, pagkabata ka, iisipin mo agad na magagalit yung magulang ko, kailangan ipa-abort ko to, ganito, ganyan. So, nagkakaroon ng thinking yung bata, hindi na siya nakakapag-isip ng tama dahil ganun yung nangyayari. So, ayun. Kaya sa mga center, di ba, marami naman po mga conservative na binibigay ng protection. Free naman po yun. So, siguro sa akin, super no po talaga yun. Kasi wala naman pong kasalanan yung Contraceptive. Contraceptive pala. Sorry. Wala naman kasalanan yung bata, di ba? Para gumamit na lang ng protection. Opo. Kaya kayo guys, gumamit na lang kayo ng protection kung hindi nyo kayang panindigan. Hindi naman bawal Oo, may gawin yun. kapote naman, may Diba? kapote. Ay, Kaso hindi masarap pa yun. hindi daw masarap. Masarap. Contraceptive. Kasi hindi masarap, sabi ni Ma'am talaga. Walang feeling yun. Walang feeling. Walang feel. Hindi ko feel yung ganun. Ayan, kinabasan na. Magbasa tayo sa baba, wait lang. Panindigan kita, Aya Mayo, don't worry, makasama ka lang. Sino Ay, yun?
Dapat Ang landi ni si BG. Jerica part 2. Si Ah, BG. si Jerica ano. part 2 yun. So, ayun, balikan natin si Jackie kung pwede na yung yung mic niya. Jackie, Ano to? Tawag promise. ng bot? Sa akin, syempre, it's a big no. Kasi, syempre, gumawa kayo, dalawa kayo. Bago nyo ginawa yun, syempre, nagmamahalan kayo, di ba? So, kung ano yung kalalabasan nun, dapat, harapin. So, pag nabuo syempre, take your responsibility. Kasi, Irresponsible. yeah, kasi dalawa kayo dun eh. Hindi nyo pwedeng pumasan kasi walang kasalanan yung Tapos, syempre kung magiging legalize dito, parang hindi tama. Kasi magiging na lang yung ibang kabataan yan na pwede pala to. Gagawa, ulit-ulitin lang nila. Makaka-apekto sa Tama. values nila. Oo. Pag And mawawala what message na would yung that mga send? ng matatanda natin, yung mga ng matatanda sa atin. Kasi syempre sa Pilipinas, medyo tayo ngayon, conservative dahil yung mga lolo-lola natin, maraming bawal. Ngayon na lang talaga pwede yung mga ganyan kahit hindi pa mag-asawa, pwedeng merger, diba? Diba dapat Ayun. mag-isip ng maraming beses bago gumawa ng isang bagay na ganun. Kasi hindi siya biro. Lalo na, Yes. diba? Tapos maling tao kung yung mapupuntahan. Siyempre, Hey! ganun. So, ayan, narinig niyo po yung yung say ni Ma'am Jackie. Ayaw rin niya daw nga kasi 'di ba? Ayun nga, dapat nga be responsible sa inyong mga actions. Hindi pwedeng gawa ng gawa tapos pag meron na bigla kayong duduwagin. So, ayun. Maraming salamat Ma'am Jackie doon sa iyong opinion. Let's hear from KZ. Ayan. Sa akin din po, no din, syempre. Kasi, syempre, pero siya, nagtatsakan kayo, tapos ganyan. Yun lang, nasagot na rin naman po nila lahat. Basta po ako, no. No talaga. In all cases, it's Okay. wrong. Payagan yung Sa akin, no. Parang hindi mapayagan Okay. yung... Ano nga po yung isa? Abortion. Abortion. Sana din po di payagan. Kasi para ka na rin po kung Pumatay. ng baby, gawa ko naman. Tama. Ayun. So, maraming salamat, Kizzy. Pakinggan naman natin ngayon ang masasabi ng ating girl in the yellow shirt, si Mars. Kapag ganito talaga, naninervous ako kahit ano. Pero, for me, no talaga. Kasi syempre, sabi niyo, di ba, ginawa niyo yan, nag-enjoy kayo. In the first place, meron naman tayong may mga control pills naman tayo. And lagi naman yan, every time sa sa DOH, lagi sinasabi, actually may mga free pills tayo, may mga free condoms na binibigay sa mga RHUs natin. Kung wala kayong pambili Totoo ng yan. condom and pills, pwede kayo doon. Nahihiya kasi. Pwede kayo humingi sa mga Marge. RHU. Wag kayo. Nahihiya daw kasi si Kuya Rex pumunta sa clinic manghingi ng kondom. Pag nahihiyan kayo, may mga midwives kayo. Actually, may mga PHWs, may mga midwives kayo. Pwede nyo silang contact. Pwede kayong pumunta sa kanila. Actually, may step tayo sa mga, hindi lang sa RHU, sa mga barangay health clinics natin. Oo. Meron tayong mga Chismisan ka. Health center. Health Oo. Sa center. barangay clinic. Oo. Hingi ka ng kondom doon pag chismisan ka. Ayan, advertise Dami ng manipula Jurex sa to, center. guys. Natawa doon. Hindi naman siguro. Siyempre, marami naman tayong BHW. Kung chismosa yung BHW ng ng sitio nyo, pwede kayong pumunta sa hindi chismosa. Marami naman tayong BHWs, guys. Yes. So, ganun lang. Hindi agree. siya pwede. Chismosa. And sa lahat kasi ng bagay, hindi pwede yun. And in the first place, yun, di ba? Sa batas nga ng Diyos, hindi pwedeng pumatay. So, Yes. bakit mo hindi ako papatayin nahihiya yung baby na walang kamuang-muang sa nangyayari, di ba? Hindi naman niya kasalanan na ginawa siya. In-enjoy mo eh. True. And kung rape yun, hindi naman talaga kasalanan ng bata kung mabuo siya. So, it's a no-no pa rin.
And True. may mga cases naman, may mga legal abortions naman tayong tinatawag, guys. I mean, True. therapeutic abortions. Like, if ang pamimilian na is between life ng baby and yung bata, yun yung i-consider ng law natin na therapeutic abortion. So, kung 50-50 yung nanay, pwede nilang, it depends sa anong desisyon ng family. Yes. Mamimili sila Ayun. kung magti-therapeutic abortion or i-go. Pero syempre, Yes. hindi pwede. Hangga't Yun lang. maaari. It's a no-no. Basahin natin yung comment section na, alam niyo ba't daw sila nahihiya kasi yung manghingi doon sa barangay? Kasi daw, XS daw yung size ng condom. Sa akin hindi ako nahihiya. Kaya pala nahihiya manghingi ng kasi XS yung size. Kasi pag humingi sila ng mas Sabi ni malaki, madam, Jackie. matatanggal din. Sabi ni Jackie, huwag gumamit ng robust kung di ka sure. Ba't kasi kayo nagamit ng robust? Tapos bakbakan na yan pagkatapos. Advertisement pala to Hindi ako aware. Before ko sabihin yung yung take ko, let's hear from, ayan na, si Eclatera. Si Eclatera po siya ngayon, nag-transform siya. Ang pambansang Echosera dito sa balat ng Popong. Okay. So bago ko yung take ko regarding sa contraceptives sa mga health center, barangay health center, that is something na hindi naman talaga siya big deal. In fact, pinopromote ng government natin yung family planning. Kaya marami pong mga supply yung ating health center, yung DOH, para sa mga contraceptives. I don't know, mga Filipino lang kasi medyo nasa isip lang natin baka kung kung iniisip natin kung ano yung isipin ng ibang tao, which is hindi naman dapat kasi lalo na kung ikaw naman ay married person, ba't ka mahihiya na hingi ka ng contraceptive kung wala kang pambili, di ba? Oo. Yes. So ako nga, pag binibigyan ako, getsong ko lahat yan. Tapos ibebenta ko. Hindi ko magamit, binibenta ko. Oo. Totoo? Hindi magamit. Hindi naman business. Humihingi, pero Totoo. Actually, Tama, hindi naman ako humihingi kung saan akong binibigyan. Di kunin ko na lang. May expert ang condom? Pininda. I mean, sa mga RHs natin, ang dami-dami. As in, yung mga karton-karton, nilalabas na lang nila. Kasi walang manghihingi, nahihiya. Nahihiya sila. Wala na nga silang pambili, mahihiya pa sila. So, nagkakaanak sila ng marami. Pero actually, guys, ang dami na expired sa mga RHs natin na mga condoms, contraceptives, and all. Ba yun, madam? Dahil sa hiya. Basahin natin si Jun, sabi niya, ba't ako mahihiya kung mahaba? Wow, sana all. Mahaba pero, Sige, patingin. mahaba pero, Correct. Papatakisin niyo yung Dapat siya, di ba, madam? I-reveal. Walang reveal. Hindi ka pwede mag-claim dito ng walang proof. Dapat may proof yan. Di ba? Biglang umalis. Pwede ko na bang ipagpatuloy? Ipagpatuloy mo na, Eclatera. Ayan. So siguro naman nasabi na ng karamihan ng lahat na para sa akin, it's a big no-no. Di naman yung abortion, lalo nandito tayo sa Philippines na yun nga, napaka-conservative country natin. Pero syempre, may mga ibang bansa kasi nga, di ba, na legal sa kanila yung abortion. Pero still, like, yun nga, may napapanood ako mga clips na ganyan about sa abortion. Kasi merong mga mag-partner na matagal na sila nagsama, tapos nakabuo. Pero yung most of the hindi ready yung guy. Tapos ipapa-abort yung Pero kahit may mga ganong institution na abortion center, binibigyan pa rin ng waiver yung mga yung girl kung itutuloy ba nila or hindi. So, ganun lang. Dito sa Philippines, yun nga, it's a big no-no para sa akin. Siguro may mga, may mga cases na may complication siguro yung fetus na kailangang tanggalin. Pero still, yung magagawa ng abortion ay bibigyan pa rin ng waiver yung parents kung itutuloy ba nila o hindi.
Kasi minsan bibigyan sila ng option. Tulad nga nabanggit na kanina, what if makaka-apekto dun sa mother, maging 50-50 or mas mababa pa sa 50 or mas malaki yung chance na maapektuhan yung mother, 'di ba? Minsan nga 'di ba ang hirap kapag pamiliin yung yung husband, yung father kung Wala kay alin ang klaro ba? pipiliin mo, yung yung baby mo ba Why? o yung asawa mo? Ay, Oo. Yung asawa. Napakahirap ng ganung situation. Pero yung ililegalize yung about sa legalization ng abortion, hindi pa rin. Kasi tulad nga ng nabanggit kanina, kahit anong anggulo natin tingnan, walang kasalanan po yung bata na mabuo sila. Kahit na nabuo siya sa hindi magandang paraan, o wala talaga silang kasalanan. Still, yun nga, meron sa ating mga hindi tawag doon, yung hindi believer, pero nasa konsensya nila na na hindi believer, hindi sila, yung atheist ba, wala silang pinaniniwalang oo, pero still, nasa konsensya nila ay trust naman na yung conscience nila, hindi nila makakaya na mag-abort ng isang batang walang kamalay-malay. Ayun. Lahat Yes. lahat ng bata may karapatang Uy, mabuhay sa mundo. Ibabaw. Yun ayun. lang. Guys, ayan yung distinction natin sa ang tao, yan yung Nako. distinction natin sa animal. Meron tayong tinatawag na naka-instill na sa atin talagang parang from birth. Meron na tayong tinatawag na conscience. Oo. Na nagdidikta sa atin. Although kahit tanggalin nyo lahat ng rules, you have a body rule na alam ng katawan mo kung mali yung ginagawa mo o hindi. Yun yung tinatawag nating conscience. Our difference from hayop. Same lang gamot. Para sa baliko. Ano yan pinag-uusapan nyo na? Balikong Yung balance Chichi? ba Oo. yung madam? Totoo daw ba na kung gaano kalaki yung medyas? Paano daw po pagbalik? May balik daw po ba ng Medyas. Gamit ka ng medyas. Same lang yung gamit niya eh. Oo. Same lang Kung yung totoo gamit bang malaki ba yung medyas, ganun din kalaki yung yung Yeah. ano? Ayan, pero bago ako magtanong, sinong mga mothers na dito? Yung may mga anak na babae? So, si Admin Rochelle, si Admin Jackie, si Admin Nagkasal Admin na ganun lang. kami. Si Jackie, si Kizzy, si Jel, at saka si Rochelle. Ayan. Tatanungin ko kayo, in the case na nag-13 years old yung your daughter, and na-rape siya ng, kunwari, grandfather niya, nabuo, nabuntis at 13. Would you and gusto ng anak ninyo, of course, na magkaroon ng normal life, kasi it's not her choice naman. She did not choose to be raped. She did not choose to be to conceive a baby at that age. Doon pa sa kamag-anak na parang all the circumstances are wrong. Would you still not allow abortion in that case? Masakit yung tanong mo, Tek. Jel, go Jel. Siguro, madam, kagaya nga ng sabi ko kanina, napakahirap na desisyon pag ganun yung pinanggalingan ng inay. Kanina ba yon? It's your daughter. Pag-iit muna kayo. Fireworks. Kanina yung mahangin. Wait lang, kanina Ano yung yun? maingay. Pa-mute muna Sino mga nag-grind ayan. ng Okay, buko nawala dyan? na. Okay na nawalan. Ayun nga, madam, sabi ko, napakahirap na desisyon, no? Pero feeling ko, mas mahirap na desisyon yung papatay ka. Kahit ano pa yun. Kasi kung So, ang Diyos naman, ay kung talagang hindi meant para sa bata na yun, yung baby na yun, God will, will decide naman. oo, hindi niya ito dapat para hinayaan yun magdesisyon. mangyari. True. Okay. So, yun po yung take ni Admin Jel. Although napakahirap daw ng situation na yun, ha? Hindi pa rin talagang nag-stand firm siya doon sa answer niya kanina. Let's go to Admin Rochelle. Sa akin, hindi ko rin talaga ipapa-abort I-guide ko lang siya doon sa walkthrough na yon ng pregnancy. Ngayon, kapag arrival ng baby, hahayaan ko siya mag-decide kung gusto niya i-keep yung bata o gusto niyang pwede ibigay ipa-adapt. sa
Yes. Kung gusto niya ibigay sa mga taong Na hindi mas kayang magkaroon makakapag-alaga. ng anak at alam niyang, Mm. oo, mamahalin yung anak niya na buong buo na parang kanila. Okay. Pero Maraming ayoko talaga salamat, ng abortion. Admin Rochelle and Admin Jel. Let's go to Kizzy. Pakinggan natin. Akin naman po, kung hindi rin po ako papayag, syempre. Kung natira siya, i-guide ko din po siya. Tapos kung gusto niya pong pagpatuloy yung buhay niya, okay lang. Kung sa akin na lang po yung baby. Ako na lang po magpapalaki. Ganun na lang po siguro. Pero yung pag Ayun. po, ay syempre. Kawawa naman yung Anong baby. sabi ni Rosil? Hindi pa rin iba i-guide lang siya kung ano ang gagawin as a pregnant, o 'di ba? Para sa sinabi rin ni Kizzy. O, may dadagdag ka pa, Kizzy? Ano po? May idadagdag ka pa? Okay na daw. Okay na, sige. Let's move on to Jackie para sa mga mother dyan. If ever na mangyari yun, syempre mahirap harapin yung ganong sitwasyon. Kasi, syempre no. Kasi parehas lang silang biktima, yung anak ko at yung anak niya. So, yun nga, napatunga siya. Nandito naman yung family para supportahan siya kung ano man yung dapat na kailanganin niya. Kasi syempre, ano tawag nito? Kumbaga, habang buhay niya nang dadalhin niya kasi anak niya. Kaya, nandito lang kasi ako para siya. So, syempre, para i-up siya, para hindi siya makaramdam ng parang kawawa siya, kasi na-rape. Yung family dapat nandun. Ayun. Support. Walang kasalanan yung bata. Okay. So, lahat sila, guys, nag-stand firm ni mga mothers. Kahit ginawa nating mahirap yung situation, against talaga po sila sa abortion. So, ayun po, guys, narinig nyo na ang kanya-kanyang take ng mga ating mga participants ng Talkwave. Sasabihin ko, bago ko sabihin yung aking, take dyan, can I ask again, Kuya Saxy Rex to render us one song again before we go to the next level? Check. Malungkot muna tayo. Check. Malungkot. Check. Ang lungkot ng topic eh. May TV ba dyan, Rochelle? Meron te. Naririnig. Wala naman I-ano ko muna to.
Ayun, maraming salamat sa emotional din na song natin today. Yung topic natin very sensitive din. Ayan, dito sa ibang bansa, sabihin ko lang yung mga yung ano ng mga agree. Yung ang tawag dito, argumento ng mga pro-abortion, pro-choice, yun yung sinasabi nila dito. Kasi naman daw, katawan naman daw ng babae yun. Hindi naman daw kayo yung mga lalaki dyan. Hindi naman daw kayo yung mahihirapan sa panganganak. Hindi naman kayo yung magbabago ang physical, ang mga hormones, lahat dadaan doon sa napaka-painful na procedure. Hindi naman kayo yung magkakaroon ng problema financially na magpo-provide sa ganyan-ganyan. So it's their body, it's their choice. Yun naman yung argumento ng mga dito, ng mga agree sa abortion. Kaya meron silang abortion dito kasi nga a woman should be able to choose for her own body. Yun yung sinasabi nila dito. Sinasabi ko lang, hindi ako pro doon. Pero para sa akin, guys, of course, dahil pinalaki tayo sa Christian country, at saka sa Christian din na family, ako bilang Kristiyano, para sa akin, I'm very much against. Kasi unang-una, yung sinasabi nila na your body, my body, my choice, yun yung sinasabi ng mga women dito na pro-abortion. Yung body na nandun sa loob mo, that's not your body. Okay? Yung nandun, yung batang nabuo dun sa loob, that's not your body anymore. It's a body of another person. Hindi ka pwedeng mag-decide para doon, lalo na kung pinasok mo yung ganyan, yung gumawa ka ng action na pwedeng mag-result into pregnancy. You have to be responsible. Ayun, meron naman tayong, katulad ng sinabi nyo kanina, mga contraceptives. Ang dami-daming ways para i-prevent ang unwanted pregnancy. Pero dito, sa ibang bansa, ewan ko, meron sila kasing meron silang ganun talaga. Okay, legal lang sa kanila yung ganun. Sa Pilipinas, katulad ng sinabi ni Marge, meron naman tayong cases na inaalaw. Katulad ng halimbawa, ectopic pregnancy. Hindi talaga pwede para sa mother, yun mamamatay yung mother, inaalis. May mga situations na nagko-call ng tanggalin yung bata if yun nga, yung life ng mother is threatened. So, to sum it all up, para sa atin lahat, I'm glad we all agreed sa iisang belief na ang buhay ng bata is hindi dapat ilagay sa kamay ng kahit na kanino man. Lalo na, kasi ang buhay nag-start na yan the moment na nagkaroon ng heartbeat doon. Pag nagkaroon na ng heartbeat doon, that's another person already. Ayun. Hindi siya blood lang. Kasi akala kasi ng iba, blood clot lang yun na nandun sa sinapupunan mo. No, the moment it has a heartbeat, buhay na yan na organism. Organism talaga. Na nilalang. Buhay na yan na nilalang. So, ayun. You shouldn't take that matters in your own hands. Hindi, So, ayun, sa mga bata naman ngayon, kasi ang dami-dami sa Pilipinas cases ng unwanted pregnancy Should, tingin nyo ba sa school dapat talaga i-allow yung sex education? Meron na bang sex education sa Pilipinas? Oo, as early as 5th grade. Dati tinuturo na sa amin 5th grade? Yes. Ilang taon yung 5th grade? 11. Dati. As far as I remember parang may ganung na sa kasi pag pinag-aralan natin yung reproductive organ natin, parang kasama na din yung ganon. Oo. Yung ganon. Tinuturo na. Agree naman kayo mga mothers doon na dapat lang in that age bracket dapat tinuturo na yon sex education. Parang nagulat ako sa nabuhay 5th grade. naman ako nung umabot naman akong gatong edad ko, hindi naman ako nag-aral ng sex education. Oo. Bakit naman tayo naman? Hindi siya totaling sex education kasi maligoy-ligoy kasi alam nyo naman tayo, hindi tayo marunong mag-direct to the point Parang somehow pahapyaw na pag pinag-aralan yung sex organ, ganon. Pero hindi siya totaling sex education. Na ng teacher na dapat pag ginagawa nyo, gumamit kayo ng condom, ginaganon na. Yeah, mga ganon. Parang hindi naman ako agree. Napakabata ng ano ko para doon. Napakabata na ano ko para doon. Paano yung mga alam mo yung time na ng 11 na ganyan, wala pa sa isip ko yung mga ganyan
So, baka ikaw pa yung mag-encourage na mag-isip sila. Idea sa kanila. Nasa curriculum kasi yun. Oo, baka ikaw pa yung magpatanim ng idea sa kanila kung bigla mong i-introduce ang... Ayan, ko sa'yo. Oo, kung paano pag i-introduce mo yung condom, magkakataka sila. Condom, nagkaroon na sila ngayon ng ng parang feeling ko ang sex education, oo naman, go tayo dyan, pero sa right age naman, mga 18. Mga 18 naman, grabe naman yung grade. Ganito kasi yun. Kaya may pahapyaw na, kasi at age of 11 kasi, di ba nagkakaroon na ng mga changes sa body natin? So, like, magkakaroon na puberty stage, mga ganon. So, parang napapahapyawan na din yon. Pero hindi siya talagang totally sex education, chok-chakan. Hindi naman. At saka buti na lang, oo. Pag sinabi mo kasing sex education, i-introduce nila dyan usually yung mga mga contraceptives dyan eh. Pero syempre, yung batang 11 years old na naglalaro lang ng text o nagpapalipad lang ng airplane dun sa classroom. Tapos biglang pumasok yung teacher, okay, we learn about contraceptives today para hindi po kayo makabuo ng baby. Baka ikaw pa yung nagtanim sa isip nila ng idea. Actually, meron na ngayon eh. Ano yung sabi? Okay lang yan, hindi naman nila ine-explain ng maigi ng yung nakaano pa na, sorry Rochelle. Magsalita ka na. Hindi naman nila yun dun sa mga elementary. Hindi naman nila yun ini-explain na kailangan mo ng ganito. Kailangan mo i-shoot doon sa butas para mabuo. Hindi nila ini-explain na dito kasi ganun. Kaya ang idea ko ng sex education is yung kagaya dito. Alam nyo ba, nagbibigay pa sila ng free condoms sa classrooms? Hindi pa. Hindi pa ganun, te. Kahit high school, college, wala din ganun dito sa Pilipinas na sex education. Wala pa. Wala pa yung body organ. Wala yung magaganon. Ako, Diyos me, yung Marimar. Oo, walang ganun. Oo, wala naman nagsasabi na dapat para hindi kayo makabuo, magsuot kayo nito. Walang ganon. Walang ganun. Wala naman, okay. No, kasi ganun dito eh. Dapat para hindi kayo hindi kayo handa. Meron naman kayong pwedeng gamitin ganito, kondo. Ganun kasi yung dito eh. Yung mga unang panahon, pagdating sa science, pagdating sa reproductive system, di ba parang ilag na ilag lahat, pati mga bata pag-aralan. Ngayon, ini-explain na nila na maigi pagdating sa reproductive system. Hindi na katulad dati na andyan yung pempem. Oo, yun lang. Parang kung nasaan lang yung body parts, ngayon na. Explain functions ngayon, na. Okay. Explain na nila yung function. Ganun yung sex education at least yan sa Pilipinas, hindi pa naman as in calibrated kagaya dito eh. Alam niyo yung sinabi ko sa inyo nakaraan nung pinag-uusapan natin yung mga anak-anak, dapat yung tamang edad ng dating at magtsuktsakan, ganun. Alam niyo dito, wala pa man regla yung babae, nagtsuktsakan na sila. Ang pinakamaaga 12, 13 wala na yan, hindi na sila yan V. Wala na dito. Ganun dito yung kalakaran. Kaya sabi ko, oh my gosh, sabi ko sa asawa ko, ito yung pinaka-fear ko ha. Ayoko. Ay, nako. Talagang galit. Sabi ko sa asawa ko, ang anak mo babae, hindi mo pwedeng i-instill kung ano yung culture mo dito sa may pamilya ka na ngayon, may kasawa ka na, iba ang norms, iba ang values, ganyan. Hayaan mo akong disiplinahin ng mga bata sa way na kung paano ako lumaki doon sa Pilipinas na ganito. Hindi dapat kasi dito pinapayagan lang nila mag-uwi ng lalaki kahit anong edad na hinayaan lang nila yung mga mga anak nila na it's their choice, ganyan. Kung manood man sila kung gusto nilang panoorin, pinapanood lang nila. Parang walang masyadong guidance in that aspect naman. Parang hinahayaan lang nila yung mga bata sa mga choices nila. Ganun kasi sila dito. Sa atin, responsibilidad natin. Kaya pala napaka-liberated ng iba, madam. Kasi ganun pala talaga. Oo. Sobra. Di ba? So, before pa sila, lalaki, anak ko dito, lagot. Sabi ko sa kanya, hindi pwede mag-boyfriend ng ganyan. Basta, isinet ko na kay, nakausap na kami dito na, oh my, kinakabahan ka, syempre, di ba? Iba kasi yung nila dito talaga. Ibang-iba. Magulat ka na lang. Ang hirap body organ. Oo, tapos kasi di ba sinabi mo nga, konting palo lang, konting kurot.
Hindi lang palo, konting Balo na parang kayo. sinigawan mo nga lang ata, Sinasabaw views na. na sa kanila yun. Sumbong na. My gosh. Ayun. So anyway, thank you sa mga pumunta dito na nag-participate. Kailangan na natin parang lumagpas na tayo ng time. Pero tomorrow, hindi na tayo dapat malate ha. Na-late kasi tayo today because Si Chupa, 9 p.m. oo, meron po Chupa. tayong next segment dito, si Chopabs. Huwag muna kayong aalis, may ano lang ako saglit. Ngayon na Salamat sa yun. mga nag-participate and sa mga patuloy na nagpa-participate pa rin kahit mahaba 1 hour itong ating ayan. Ito yung maliit lang naman kaya parang pang ano lang naman ng time ninyo. Ayan, maraming salamat again. Gumaganda yung mga topic. Thank you. Thank you, Ma'am Jess. Patagal na patagal gumaganda mga topic dito sa Talkway. At saka patagal na patagal gumaganda yung ano parang nahahasa na rin tayo sa speaking kasi dati Nahasa, parang yes. Oo. kahit anong hugot ko sa utak ko parang hindi ko mahugot yung magalugad yung tamang word. At least ngayon maano na yung flow. Oh. So ayun. Nako, if dito sa Pilipinas yan, madam, nako. Oo nga, dito kasi hindi nila masyadong talaga promise. Yung mga anak nila. Nagtuktsakan na, okay, wala lang. Huwag ka nang umangkas Minsan ng nga, motor, maririnig mo daw, walang ito ha, hindi naman kwento. Minsan maririnig mo pa nga ang maingay dun sa taas, sasabihin mo lang, oh, hinay-hinay lang. Oh, sasabihin mo lang. Tsaka buti na lang hindi ako pina-abort ng buti hindi ako pina-abort ng parents ko. Kung hindi, wala silang pretty anak na ganito, oh. Ay, Oo. ayun na naman si Buti hindi Eclatera. ka pinahid sa tissue paper. Charot. Buti hindi ka pinahid sa tissue paper. Oo. Oo, so Uy, ayun. sana tsana ako ngayon. Pinahid siya, hindi lang nakasama. Pinahid, pero naiwan. Hindi ka nasali sa toilet. Kumapit. Kumapit. Ayoko, hindi ko naman kaya kasi pinahid isa akong tsana. Out of millions, siya lang ang Mabilis lumangoy. Siya yung nauna. Kumapit ba? Ay, siya lang out of millions. Ang bilis. Ayun. Oo. Siya yung nanalo siya yung lumabas. Pero at least naman dyan sa Pilipinas, kahit papano tayo, pag ginawa natin yun talagang dapat may feelings involved. Dito kasi casual, okay lang sa kanila eh. Yes. Casual Parang talk. nag-shake hands lang ba to, madam? Oo, parang ano yun, para namang namimigay ka lang ng candy. Sabi ko nga dito pa nag-discuss kami ni Tim, umiinit talaga yung ulo ko pag na-topic namin yung tungkol sa culture na yan dito. Umiinit yung ulo ko. Kasi syempre I'm worried for my children na lalaki sa gantong environment. Oo, na normal lang yung ganon, ganyan. Syempre, hindi niya maaalis sa akin yung worry na ganon. Lalo na kung babae yung anak ko. Ganon. Pag ganyan, dapat di ba, syempre meron Casual. kayong cultural differences. So, meet halfway lagi. Oo. Ewan ko. Kaya dito last week iba, next week iba ulit, next week iba ulit, ganun daw sa kanila eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yun? Para malaman daw kung sinong sino yan? Yan lang dyan, walang marites. Walang marites. Wala kasi gawain naman ng lahat. Anong imamarites nila? Oo. Ginagawa din. Kaya nga. Oo. So, wala. Gawain niya rin naman. So, parang